After nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi ito para sa akin. So I talked to the group and sabi ko, guys, ayoko na. Pag binabalikan ko talaga yung dati, sobrang daming challenges talaga. Somehow traumatizing. And growing up, parang nakita ko yung kaya ng parents ko. I accepted it ng buong buo na yun lang yung kaya namin. So parang growing up, nagkaroon ako ng goal sa sarili ko na bilang panganay dapat ako yung maging way para makaahon kami sa kung nasan kami. Kasi dati talaga sobrang nandun kami sa iniisip na namin kung ano yung kakainin namin everyday. Dumating din sa point na natatakot kami magkasakit kasi pag nagkasakit kami, wala talaga kaming pampagamot or pampa-hospital. Meron naman ako tita sa Japan na talagang buong buhay namin siya yung naging breadwinner, siya yung naging provider ng family. Wala akong sapat na pangsuporta sa sarili ko. So kahit gusto ko siyang gawin, hindi ko siya kayang gawin. Sobrang hina ko pa that time. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Hindi ko alam kung kanino pa ako kukuha ng lakas ng loob. Yung tiwala ko kay God na parang someday, dadating din yung time na siya mismo yung mag-aahon sa akin, sa family namin. Especially my parents. Naubusan na sila ng time. Hindi na sila pabata. Tumatanda na sila. And I guess, parang deserve na nila yung mga bagay na kaya akong ibigay ngayon. Fulfilling na nabibigay ko yung mga bagay na hindi namin na-experience before. Even the smallest things. And yun yung masasabi kong perfect timing. Sana mas inagahan ko yung pagtulong sa sarili ko. Yun lang yung nasayangan ako. Sana dun sa mas murang edad ko, mas inagahan ko kagad yung pagkilos para sa pamilya ko. And somehow, nagkaroon siya ng tuldok yung question ko sa sarili ko na kailan ko sisimulan nung nakita ko na talaga yung paghihirap na pinagdadaanan namin ng family. And I guess yun yung naging turning point ko para masabi kong kailangan ko na talagang kumilos at simulan kung ano yung kailangan kong gawin. After nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi ito para sa akin. So I talked to the group and sabi ko, guys, ayoko na. Parang feeling ko hanggang dito na lang yung journey ko with the group. After ko sabihin yun, parang nawala yung feeling na pagod, nawala yung galit ko sa sarili ko, nawala lahat nung negative na nararamdaman ko. Na-realize ko kagad yung mawawala sa akin pag binitawan ko yung pagiging member ko ng SB19. May mga times na baka sinasabi lang natin yun kasi nadadala lang tayo ng emosyon or iniisip natin, naubusan na tayo ng oras, kaya gusto natin mag-try ng iba. May mga dreams pa akong gustong gawin, marating, and goals for myself, for my family. I think kahit di ko pa yun na-achieve, parang feeling ko fulfilled na ako sa kung nasan ako ngayon. Never ko naman inimagine na aabot ako sa ganitong estado ng buhay ko. So I guess happy and fulfilled naman ako sa kung ano yung meron ngayon. For future still, congratulations kasi ang successful mo na kahit ang dami mo pang gustong gawin. Dapat ipagmalaki mo siya. Hindi mo siya magagawa ngayon kung hindi mo nilakasan yung loob mo noon. Dati, kini-question mo yung mga kakayanan mo. Dati, kini-question mo yung mga nangyayari sa buhay mo, yung feeling mo, sobrang malas mo. Baka pinaranas lang rin talaga sa akin yung ganong buhay para pag dumating yung ganitong klaseng biyaya na binibigay sa akin, parang bigyan ko siya ng halaga. Basta, Orbap. Gusto ko lang i-share, naalala ko lang bigla yung sinabi sa amin, or naikwento sa amin ni Sir Gary V nung nasa isang event kami. Sabi niya, nagpunta siya sa isang school, nagkaroon siya ng talk. Tapos, nung tinanong niya yung mga estudyante, sabi niya, kamusta na kayo? Parang natigilan daw yung mga estudyante, tapos humagulgul daw sila. Napaisip lang ako bigla kasi sobrang dami nangyayari sa mundo, di ba? Parang ngayon pa lang, ngayong araw na to, ang dami na nangyayari, ang daming balita, ang dami kung ano-ano. Napaisip ako parang, how many times do we really check on the people around us? Parang our families, friends, yung loved ones natin, yung mga tao na talagang may pakialam sa atin, yung mga niniwala sa atin. How many times do we check up on them?
Parang napaisip ako bigla kasi ever since napasok ako sa SP19, 2015 kami nag-start ng training. Grabe, ang tagal na. Almost 10 years. Parang ever since nung pumasok ako sa training na yun, parang nagsuot ako ng horse blinders. Alam niyo ba yun? Yung parang may takip dito sa side yung mata mo. Tapos dun ka lang sa direksyon na yun papunta. Siyempre, pangarap mo yun. Gustong-gusto mong makamit. Gustong-gusto mong mangyari lahat-lahat yun. Kasi pangarap mo siya eh. Parang gagawin mo lahat-lahat dun. That was 10 years ago. Sabay-sabay namin siyang ginawa. Ang dami nangyari. Sumuko kami, nag-quit kami, bumalik kami. Talagang ginawa namin lahat. Pero papaisip ako parang sa sobrang tindi ng pangangarap mo, sa sobrang tindi ng goal mo. Ako pa naman, hindi ako magaling mag-multitask. Kapag may isang bagay, lalo na sa sayaw, nahihirapan ako kumanta at sumayo ng sabay. Kapag may ginagawa ko, gusto ko nakafocus lang ako sa isang bagay. Parang ganun yung nangyari sa amin. Ganun yung nangyari sa akin. Focus lang ako dito. To the point na parang sa sobrang paghahabol ko sa goals ko, nakalimutan ko na yung family ko, nakalimutan ko na yung friends ko, nakalimutan ko na yung dahilan kung bakit ako nag-start. Parang nag-start ako kasi syempre, bukod siya sa pangarap ko, yung pinakapangarap ko talaga yung financial security, yung security ng family ko, para makapag-provide. Pero habang tumatagal, parang naglalaho lahat. Parang habang inaabot ko yung pangarap ko, parang marami ako naiiwan na bagay na hindi ko napapansin. Pero dumating din yung point na parang lagi ako nasa studio, lagi nagpa-practice. I'm always creating para sa sarili ko. Yan, syempre para sa career. Tapos, nagkaroon din kami ng sarili naming company. Syempre, hindi na lang sarili ko, employees. Bukod pa doon, syempre may family duties, may family responsibilities ka. Nag-aaral pa yung mga kapatid ko, yung mga ganun. Sobrang dami talaga nagsasabay-sabay. Meron pang insecurity, mga anxiety. Gagawin mo talaga lahat eh. Parang doon ka na lang magpo-focus. Kasi ayaw mo mag-fail, ayaw mo masayang lahat nung mga pinaghirapan mo. Pero yung oras kasi parang hindi ganun hahantayin eh, yung oras. Yung oras, kahit gano, wala siyang pakialam kahit gaano kalaki yung pangarap mo. Parang tatakbo lang siya, hindi siya magpo-pause para sa'yo. Parang nagkaroon ako ng time para mag-step back din, tingnan lahat na nangyayari. Kasi yun nga, hindi na ako nakakapangamusta sa mama ko, sa family ko, sa tatay ko. Yun nga, nagchat-chat na yung mga magulang ko, labas naman tayo. Yun pa, medyo mahirap din lumabas kasi yun yung kapalit ng kapag nakikilala ka, yung privacy mo. Hindi naman sa nagre-reklamo ka, pero wala na talaga yung total privacy kasi kilala ka ng mga tao. Siguro, nung lagi ako nasa stage, lagi ako nasa studio, walang oras sa family, nagtutour kami, pagbalik dito, gagawa na naman ng panibagong kanta. Siguro yung yung pinaka talagang nag-hit sa akin nung time na nasa tour kami, Wyatt Tour. Nasa Davao ata kami nun. Nung na-receive ko yung message ng kapatid ko na parang na-stroke daw si mama. Naging sakit niya is parang nagkaroon siya ng hydrocephalus na caused by intraventricular hemorrhage. Nasa tour kami nun. Di ako makafocus talaga. Grabe. Gusto ko na umuwi. Gusto ko bumaba ng ayoko na mag-perform. After nung concert na yun, nagpabook agad ako. So, naiwan yung SB. Nagpabook agad ako ng flight pa uwi. Tapos, nakita ko yung mama ko nun. Yung parang nakakalimutan yung pangalan ng kuya ko. Tapos hindi alam kung gagaling siya. Parang miracle talaga yung nangyari. Tapos nandun ako sa waiting na upuan. Kasama ko yung kapatid ko. Palitan kami. Pero parang tindi ng prayers ko nun. Sa lahat ng kaba ko, yun yung pinakaba na hindi ko makakalimutan. Kasi parang, alam mo yun, parang after everything that you've been doing, para sa sarili mo, para sa family mo, parang mababaliwala lahat yun kasi yung pinaka dahilan kung bakit mo siya ginagawa mawawala, parang gano'n. Parang malaking dagok talaga sa akin yun na parang walang dahilan, walang rason, walang silbi lahat ng mangyayari kahit maarating namin yung tuktok. Kung yung mga bagay na yun hindi ko masishare dun sa mga tao na
dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place. So, ayun, parang after that incident, ginagawa ko yung best ko. Ginagawa ko yung best ko para maging present sa mga kapatid ko, sa friends, family, ganyan. Medyo mahirap kasi sobrang sabay-sabay na yung mga responsibilities. As much as possible, kapag may extra oras, saray bumisita, pauwi ng Cavite, ganyan. Mag-chat, ganyan. Yung importance nung oras, yung pangangamusta. Tinatry ko maging present sa lahat ng bagay. Kasi yung oras, KJ yan eh. Hindi yan sasakyan yung trip mo. Hindi yan titigil sa'yo. Hindi yan titigil para sa'yo kahit gaano kalaki yung pangarap mo. Kahit anong mangyari. Walang time purse. Kaya tinatry ko maging present. Hindi mo na kasi may babalik yan eh. Kahit gaano ka bright yung ilaw, didilim din lahat. Magdidilim. Puro hindi ko makakalimutan. Parang every time na nagpa-perform ako, meron pa rin yung ganong feeling. Iba eh, parang hindi na siya kabalang stage or pagpa-perform lang, kasama na yung mga experience na yun. Don't get me wrong, parang syempre nangangarap pa rin ako ng mataas, pero kaya ko lang sigurong tinatandaan or hindi ko kinakalimutan na may mas mahalagang bagay. Yun yung irony ng pag-chase ng dream. Pero yun, huwag nyo kakalimutan. Kamusta? Ayo, kamusta? I'm Ken. I'm Justin. We are SB19!